Nanginginig ang Iran dahil lumabas na sa mesa ng negosasyon ang krisis at lumitaw na ito sa dagat. Ngayong Lunes, ika-18 ng Mayo, 2026. Mga ulat sa X na iniugnay sa iba't ibang news profiles ay nagsasabing ang mga satellite images kahapon ay tila nagpapakita ng iris. Shahri Shahid Madavi, barkong konektado sa estrukturang pandagat ng Iran, ay tila lumulubog sa kanluran ng isla ng Hormuz. May maitim na mansa, parang langis, na kumakalat sa tubig. Mabigat ang dagok sa politika, lalo na at kasabay ito ng pagbagsak ng kasunduan kay Trump. Sinisikap ng Tehran na magmukhang malakas sa mundo. At ang revolusyonaryong gwardiya ay lantad malapit sa lugar na ginagamit ng rehimen para takutin ang kalaban. Kung tama ang pagkakakilanlan, hindi lang ito problema ng hukbong dagat kundi malinaw na senyales ng kahinaan. Eksaktong sa panahon na hinihigpitan ng Estados Unidos ang presyon, tinanggihan ni Trump ang isang mahina o walang saysay na alok mula sa gwardiya. Revolusyonaryong gwardiya na kumokontrol sa diktadurang Iranian at sinusubukan ng Iran na itago na nabibitak na mula sa loob ang kakayahan nitong manakot. Ikukuwento ko yan. Pero ngayon, siguradong gusto mong mag-subscribe sa channel para laging updated at makatanggap ng real-time na impormasyon mula sa mataas na kalidad ng pamamahayag ni Milson Alves. Kung tama ang pagkakakilanlan, hindi ito karaniwang sasakyang pandagat. Ang Iris Shahri Shahid Madavi ay platapormang pandagat ng revolusyonaryong gwardiya. Inangkop mula sa komersyal na barko upang magsilbing lumulutang na base na may kakayahang suportahan ang mga drone, helicopter, misil at mga operasyong pangmalayuan. Bahagi ito ng estratehiya ng Iran na gawing militar ang mga sibilyang barko upang punan ang mga kahinaan ng kumbensyonal na hukbong dagat gamit ang mga mobile na platapormang mahirap matukoy agad. Ang barko ay konektado sa ambisyon ng rehimen, ang magpakita ng lakas lampas sa baybayin ng Iran. Imbes na umasa sa mga bus, plano ng revolusyonaryong gwardiya na gamitin ang mga sasakyang pandagat tulad ng Shahri Shahid Madavi para magdala ng kagamitan, magsilbing puntong suporta at maging tuloy-tuloy na banta sa rutang pandagat. Mismon ang revolusyonaryong gwardiya ay nagpakita na ng pagpapalipad ng mga misil mula sa kubyerta ng Shahri Shahid Madavi na nagpapakita na ang barko ay hindi lang simbolo kundi isang praktikal na bahagi ng presyur ng militar ng Iran. Sa dagat, sa kanluran ng isla ng Hormuz, anumang senyales ng nasirang barko ay nagiging agarang krisis. Sensitibo ang lokasyon dahil malapit ito sa lugar kung saan sinusubukan ng Iran na gamitin ang presensya ng militar, mga banta at kontrol sa dagat bilang pangtawaran sa negosasyon. Ang larawan ng posibleng tagas ng langis mula sa barkong Iranian ay nagdudulot ng matinding interpretasyon. Ang rehimen na nananakot sa mundo gamit ang dagat ay ngayon may seryosong problema sa sarili nitong hukbong dagat. Simple lang ang bumabagabag na tanong, ano ang ginagawa ng barkong yon doon? Ayon sa lohika ng militar ng Iran, ang isang plataporma tulad ng Shahid Madavi ay maaaring nasa paglalakbay, nagmamanman, nagbibigay ng suportang lohistiko o nasa posisyon para sa pagpapakitang lakas. Maaring konektado ito sa pagtatangkang mapanatili ang presensya malapit sa ehe ng Hormuz, habang nakikipagnegosasyon ang Tehran sa ilalim ng presyon. Ang presensya ng isang barko na ganoon kalaki sa lugar na iyon sa gitna ng krisis kasama ang Estados Unidos ay hindi mukhang nagkataon lang. Ang timing ay nagpapalakas ng epekto. Natigil ang negosasyon ng Estados Unidos at Iran. Malinaw na ring sinabi ni Trump na hindi niya balak bawasan ang presyon ng walang kapalit. Iniulat ng Axios na itinuring ng White House na hindi sapat ang bagong panukala ng Iran dahil walang tunay na pag-usad sa pagsuspinde ng pagpayaman ng uranium o pagsuko ng mga imbak ng pinayamang material. Isang opisyal ng Amerika ang nagsabing kung hindi magbabago ang Iran, posibleng ipagpatuloy ang usapan gamit ang mga bomba, tanda ng naubos nilang pasensya. Handa na ang White House sa opensibang militar noong Mayo 19 pero pinigilan ito ni Trump dahil sa negosasyon at pakiusap ng mga kaalyado sa gitnang silangan. Gayunpaman, inutusan pa rin niya ang sandatahang lakas ng Estados Unidos na maging handa sa malawakang pag-atake kung walang lalabas na katanggap-tanggap na kasunduan. Itong detalye ay nagdadala ng di umano'y paglubog ng barko sa ibang antas. Nakikita ng Iran na hindi lang isang barko ang nasa panganib, kundi may sabay-sabay na militar, diplomatiko at psikolohikal na presyur.
Mabigat ang kabiguan ng kasunduan dahil nais ng rehimen na gawing bentahe ang oras. Gusto ng Tehran itulak ang krisis, panatilihin ang nuclear program, panatilihin ang bentahe nito sa dagat at maghanap ng kahit kaunting ginhawang ekonomiya. Pero si Trump ay tumataya sa kabaliktaran, patuloy ang blockade at banta ng militar. Ibinalita ng Axios na tinanggihan ni Trump ang mungkahi ng Iran na unahin ang pagpapaluwag ng blokeyo bago talakayin ang nuclear issue. Para sa Washington, ang hakbang na ito ay isa lang pagtatangka ng Tehran na makahinga muna nang hindi nagbibigay ng anumang mahalaga. Ang posibleng pagkawala ni Shari Shahid Madavi ay nakakaapekto sa imahe ng lakas ng Revolutionary Guard. Laging sinubukan ng rehimeng Iranian na ibenta ang mga barkong ito bilang simbolo ng otonomiya, malihaing militar at kakayahang hamunin ang mas malalaking kapangyarihan. Ngayon, isang satellite image ng ganitong sasakyang pandagat na mukhang lumulubog at may posibleng tagas ng langis ay nagdudulot ng pakiramdam ng pampublikong pagkakalantad. Hindi kailangang magkaroon ng naitalang pagsabog para mangyari ang pinsalang politikal. Sapat na makita ng mundo na ang isang simbolikong bahagi ng kapangyarihang pandagat ng Iran ay maaaring pumalya sa harap ng lahat. Maaaring nagkaroon ng pinsalang operasyonal ang barko, sabotahe, hindi direktang epekto ng krisis militar, o kahit resulta ng madaliang paggalaw sa isang lugar na may tensyon. Walang matibay na basehan sa sanhi, ngunit nagtutulak ang sitwasyon ng matinding interpretasyon. Kapag ang rehimen ay nasa ilalim ng blokeyo, natitigil ang negosasyon, binabantayan ang mga pasilidad militar at may bantang Amerikano, lahat ng aksidente ay kahina-hinala. May dahilan ang revolusyonaryong guwardiya na pagtakpan ang insidente. Ang pag-amin na wala o malubang nasira ang Shahid Majid Madavi ay pagkilala ng pagkukulang sa isa sa ipinagmamalaking unit militar ng rehimen. May kapalit din ang pagtanggi dahil ang mga larawang satellite ay kumakalat sa labas ng kontrol ng Tehran. Iyan ang modernong bitag. Nakokontrol ng rehimen ang mga pahayagang pag-aari ng Estado, opisyal na talumpati at propaganda, pero hindi nila mabubura ang pagmamasid ng mga satellite, mga independenteng analista at mga profile ng open source intelligence. Susunod na hakbang ang paghahanap ng bagong larawan, paghahambing sa lumang tala ng barko, pagsusuri ng posisyon at pag-verify ng mansa sa dagat. At pagsubok na kumpirmahin kung may naganap na pagsagip, mga barkong panghila, operasyon ng pagpigil o galaw ng militar ng Iran sa lugar. Kung ang mga bagong larawan ay magpakita na ang Shari Shahid Madavi ay mas nakalubog, nakahinto o napapalibutan ng suportang pandagat, magbabago ang kaso mula sismis tungo sa kumpirmadong krisis. Nasa Tehran na ngayon ang presyon dahil kahit ang katahimikan ay may ibig sabihin. Ang ganitong kalaking barko ay hindi basta nawawala ng walang tanong. Ang isang mansa ng langis malapit sa isang critical na ruta ay hindi basta-basta lumilitaw ng walang epekto. At ang isang nabigong negosasyon kay Trump ay hindi rin hiwalay sa totoong sitwasyon ng militar. Maaring nang inginig ang rehimen dahil ang lakas nito sa dagat ay naging malinaw na patunay ng kahinaan nito. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Nasa video description ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at sa huli, tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.